just the first and the last. I am trusting His grace divine. Every promise in the Bible is mine. Praise God, everybody say praise the Lord. Isang mapagpalang araw po para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Isang malaking pribilehyo na tayo po ay nakarating sa kanyang tahanan. Sapagkat tunay mga kapatid na wala po tayong may gaganti sa lahat ng mga kabutihan ng Panginoon. Lalong-lalo na sa kanyang pagliligtas, papatawad ng ating mga kasalanan at pag-iingat sa bunsang linggo. Isang malaking pasasalamat mga kapatid na ang Panginoon po sa ating buhay ay patuloy at walang sawang gumagabay. Amen. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa linggong ito po ay panahon para paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, ang araw kayo po ay gumawa ng lahat ng iyong mga gawain. Datapot ikapitong araw ay para naman sa akin. Kaya tinanggap po ang pagkakataong ito, ang araw ng linggo upang sa gayon ating pong paglingkuran ng Panginoon at ibigay po natin ang ating pasasalamat sa buong sanlinggo na siya po ay nagbibigay sa atin ng buhay at panahon upang tayo manatili sa dating na ito. Praise God. Hallelujah. Well, minsan po mga kapatid, hiniling ko na tayo muna ay magsitayo upang hilingin po natin ang gabay at panahon na lalo na sa ating pong pag-aaral sa ating Sunday School ngayong umaga. Muli, Panginoon, lumalapit po kami sa trono ng Biblia upang aming pong hilingin ang iyong karagdagang kaalaman ayon po sa iyong mga salita. Kung sino mang nagkukulang ng karunungan, humingi sa iyo at ikaw naman ay nagbibigay ganti na sagana doon sa nagsisipaghingi. Kaya, Panginoon, lalong-lalo na ang aming pong pag-aaralan ng iyong mga salita at hindi po kayang unawain ng lubusan ng aming likas na kaisipan. Kaya kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu Santo na siya pong dakilang tagapagturo sa aming pong pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna at sa kalaman na iyong bibigay. Ito po ang aming pakiusap sama na namin in the name of Jesus. And everybody say praise the Lord. Praise God. Maraming po kayo magsiupo mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ngayong umaga, ating pong pag-aaralan mga kapatid, 7 negative kinds of love. Kasi kapag pag-uusapan ko pag-ibig mga kapatid, ay talagang excited po ang karamihan sapagkat ito po ay sadyang ginigising ng ating mga pakiramdam mga kapatid at lalo-lalo na ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. Yung pinaka popular verse mga kapatid sa Bible ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang. Pag sinabi po natin gayon na lamang, so sa English mga kapatid, yung word na so, parang walang sukat at walang kapantayan, yung pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world. Grabe. Dahil sa kanyang pagmamahal, hindi niya inalintana mga kapatid, maging ang kanyang buhay ay kanya pong ibigay. Yan po ang tunay na pag-ibig.
kahit buhay ay hindi ng sacrifice. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 13, yung love chapter po mga kapatid, yan po ang sinasabi sa huling talata na sabi, and this three, faith, hope, charity, ibig sabihin love, faith, hope, charity, but the greatest of these is charity. Ang pag-asa, ang pananampalataya, the best, mga kapatid. Ang pag-ibig, datapwat ang pinaka. Yan, tingnan nyo mga kapatid. Datapwat ang pinaka, dakila sa lahat ay ang pag-ibig. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. So, alamin po natin mga kapatid, ang 7 negative kinds of love. Ito po ito mga kapatid. Hindi man natin matatapos ngayon, to be continued sa next na pananambaka po natin. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Number 1, Matthew chapter 24, verses 12 and 13. Anong uring pag-ibig ang binabanggit, mga kapatid, sa mga talatang yan? 7 negative kinds of love. Bakit sinabing negative, mga kapatid? Kasi ang mga ganitong uring pag-ibig ay dapat mapalitan ng positibong pagmamahal. Dahil hindi po ganitong uring pagmamahal na gusto ng Diyos, mga kapatid, na ipadama po natin sa Kanya. Kaya napakahalaga na malaman po natin itong 7 kinds of negative love. Okay, pagibasa. Okay, ang Sunday school po natin ang pamagat, 7 negative kinds of love. Okay, pagibasa. Nakapanood nga ang kalabutan, magabuat, ang gugmasang labanan, magabunaw. Apang ang nagapadayon tugtog sa katapusan, God bless you. maluwas. Amen. So, napansin niyo ba yung uring pagmamahal na binabanggit sa mga talatang yan? Cold love. Cold love. Kaya nga sinabi ng scriptures, mga kapatid, and because iniquity shall abound, the love of many wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Dahil pagsagap ng katampalasanan, talagang kasamaan, mga kapatid, sa daigdig, talamak. Talagang ang mundo ay pasaba ng pasaba. Kaya, ang pag-ibig ng karamihan ay nanlalamig. Yan ang unang negative kinds of love. Cold love. Yung isang abogado, mga kapatid, na mag-asawa, sa kanilang pagsasama, dumating sa punto, mga kapatid, na nanlamig. Kaya ito ang naging yung kanyang sinabi. There is nothing as cold. Grabe, no? Wala na dong kasing lamig. There is nothing as cold love.
Wala lang daw kasi lamig mga kapatid, kundi kung nanlamig na ang pag-ibig. Nabahaw na gid ang paghigugma. Kung hindi mo isang lagaw ay nagudamil, kinahanglan butagan sang lagod mo, butagan mo sang asing kag magic sarap. Iubos man isang bahaw mo kaulong basta isang lang mo, di ba? Dahil malamig. Ang pandesal naman mga kapatid, masarap talaga pag mainit. Di ba? Pero pag pandesal na ng malamig mga kapatid, sok-sok mo na lang sa kwa. Sok-sok mo na lang sa kape. Hindi mo na kailangan pagnamnamin mga kapatid yung ganyang kuan kay so, hindi na namit. Pero kung mainit, nalaala ko si Nandini, dinala ko siya ng mainit na pandesal. Masarap to pasto. Masarap talaga pag mainit. Ano? Ayan. Kaya ang sabi ko ng banal na kasulatan, pagdating po sa pananampalataya, kapag nanlamig ang ating pagmamahal sa ating Panginoon, yan po ang tendency mga kapatid na mapapalayo po tayo sa Kanya. Dahil wala na po tayong appetite na maglingkod sa Panginoon. Nalilibang na po tayo. Ginaganahan na tayo mga kapatid sa mga bagay makamundo, pero mga bagay spiritual, wala na tayong pakiramdam, parang umaayaw tayo mga kapatid. Kaya naman, iyan po ang danger mga kapatid sa isang mananampalataya para ang kanyang pagmamahal sa Panginoon ay manlamig. Kaya, bakit sumagana ang katampalasanan? Bakit pasama na pasama ang mundo? Kasi wala ng pagmamahal. Kaya nga, sabi nga, pag-ibig ang tanging dahilan. Kung ang pag-ibig ang siyang nangingibabaw mga kapatid, kaya the first of all the commandments, ang unang utos mga kapatid sa kautusan, alam mo ba ninyo? Wala nang problema pagsunod pa sa mga ibang mga kautusan kapag ang number one na utos ng Diyos ay atin pong sinusunod. Ano po ang first commandment? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Kaya kapag ang unang utos ay ito po mga kapatid ay ating pong sinusunod at isinasabuhay, lahat ng kautusan pwede mong masunod. Dahil doon po sa pambungad kanina mga kapatid, faith, faith, hope, charity. But the greatest of this is charity. Ang pinaka-dakila sa lahat. Sabi nga, ang tatlo, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit sa tatlo, ang pinaka-dakila ay ang pag-ibig. Kaya kapag ang unang utos ay nasunod po natin, wala na pong wala na pong problema. Hindi ko wala nang problema. Sabihin na natin na utang ako mga kapatid kapag idubol-dubol ko. Wala nang problema kapag nasunod po natin ang unang utos. Ibigin ang Diyos. Napakaganda siguro mga kapatid, ano? Hello? Napakaganda siguro pagising natin sa umaga. Ano? I love you, Lord. Alam niyo, sa mga manliligaw, kaya hindi laro nakakapagligaw, bakit ba mahiwaga? Bakit ba makapangyarihan ang salitang ito? Dahil pagkabanggitin mga hindi mabanggit-banggit, I love you. Madali naman ang sana sabihin, I love you. Pero pag ikay nanliligaw mga kapatid, imbis sinuon,
musulti o gugma. Mo istorya man ho ni Nolo, gira. Imbes gugma, ang isorte. Naalala ko tuloy yung awit ni Max Urban, mga kapatid. Gustong-gusto na ng yung kanyang anak dahil makapag-asawa. Kung saan man, di ka mao, mangulitawo. Kay kung mo, ato bang na doon siya mangulitayo, ang iyang dughan, nakatay-kagay, anong kagay-kagay? Anak-anak daw. Mao na nga, yung kadugma, mo istorya na nagkugubat. Gira na lang istoryahan. Kaya sayon kayo dito ko. Pero I love you. Pangit lang lisura. Powerful kasi yung word na yan. Kaya kapag sinanay din natin mga kapatid, naging bukong bibig natin, ipadalma natin, ipaabot natin sa Panginoon. I love you, Jesus. Siguro mga kapatid, mahiya kang gumawa ng hindi maganda para hindi siguro mga kapatid, alanganin kang gumawa ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kasi mahal mo si Jesus. Mahal mo ang Panginoon. Kapag mahal mo kasi ang isang bagay o tao o lalo na ang Diyos, diba sabi sa 6:24 ng Matthew, you cannot love two masters. Sabi niya, hindi ka makapaglilikod ng dalawang Panginoon sapagkat mamahalin mo ang isa at ipawalang halaga mo ang isa. Ang ikalawa o kaya magtatapat ka sa isa, dapat ipawalang bahala o halaga mo ang ikalawa. Kaya hindi ka makapaglilikod ng dalawang Panginoon. Kaya, mga kapatid, first commandment, thou shalt love. That is a command. It is not an option. It is mandatory. Love God with all your heart. Bakit? Sapagkat tayo mga kapatid ko, tayo po ay nilalang ng Diyos. Bakit niya tayo nilikha? Bakit niya tayo ginawa? Parang may magsabi sa Kanya, Lord, I love you. Hindi naman makasabi yung mga punong kahoy, mga isda, I love you, Jesus. Tao lang ang makapagsasabi, I love you, Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, yan po ang unang pag-ibig na nabanggit, negative kinds of love. Yung tinatawag na cold love. Next, tingnan po natin 2 Timothy. Anong uring negative love naman binabanggit dito sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 and 4. Mabibigla po tayo mga kapatid sa mga nangyayari sa sanglibutan kapag mabasa po natin. Talagang ganyan, talagang ito na nga ang nangyayari sa ating kapaligiran mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Pakibasa. 2 Timothy. Yan ang sinasabi, selfish love. Selfish love. Makasarili. Apang hampain na sa katapusan nga mga adlaw mag-aabot ang makahalanguyos nga mga tagpilon. Kay ang mga tawo malalalim na ilunggo, ano? Sang kaugalingon, mahigugmaon sang kwarta, pugalon, malabilabihon, mapasipalahon, malalison, sa mga ginikanan, di pinasalamaton, di balaan, walay pasunaid, di malugbayan, patuon, di mapinugungon, mabangis, madumot sa kaayuhan, orpa, maluib, daso-daso, nagahabok nga sa pagpadayaw, mahigugmaon sa kinasadya, sa baylo sa Diyos. Ayon, maibigin sa mga kalayuan kaysa maibigin sa Diyos. Yan po ang tinatawag na selfish love. Kaya,
Ano ang sabi mga kapatid sa unang talata sa 2 Timothy chapter 3? Dumarating ang panahon. Ano ang nakakatakot na kapanahonan mga kapatid? Pag dumating na ang ganitong mga pag-uugali ng mga tao. Grabe, no? Datapwat sa mga huling araw, ay mga huling araw na ibig sabihin, mga kapatid, malapit na po talaga. Babalik ang ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dahil itong mga nabanggit na mga ugali ng mga tao ay talagang nasasaksihan po natin. Ito po ang ating mga naririnig. Ito po ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya mga huling araw, kapag mga kapatid, dumating ang mga huling araw, binanggit dito sadyang mapanganib. Bakit ang tao naging selfish? Ang kanyang inaatupag, ang kanyang minamahal, ang kanyang sarili. Waay kulabo sa imo kung ano ang matabo sa imo. Bahala ka sa imo kinabuhi. Ano ang sabi? Ang sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan. Hindi naman masama mga kapatid. Sino ba namang namumuhi? Sino ba namang nagagalit sa kanyang sarili? Di ba? Amen. Wala. Grabe nga po mga kapatid ang ating pag-aalaga sa sarili. Naliligo, nagpapapon, pinupulpukan, nag-oil, kung ano-ano pang mga nilalagay mga kapatid para makita na maganda at gwapo. Ayan talaga ang nararapat. Pero, kung ang ganitong asal at pag-uugali mga kapatid, ito po ang nakikita sa buhay ng isang tao, abay masama po yan. Dahil mapagmalaki, mapagtungayo, katapos masuwayan sa magulang. Tama? Na ito bang mga nabanggit mga kapatid? Ito ba ay nangyayari? Ito ba ay ito na ba ang nagiging ugali ng mga tao ngayon? Di ba? Hindi talaga totoo ang Biblia. Kapag sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid, ganoon talaga magaganap. Yan talaga ang nangyayari. Kaya nga napakahalaga talaga na makinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil ito lamang ang tanging paraan upang yung ating mga pag-uugali, mga kapatid, yung ating buhay ay mabago sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil mapanganig na eh. Ewan, saan ba ako nag-share noon? Nasa kako, dalawa lang ang talagang nakakabigat at hindi kayang baguhin ng sinuman. Number 1, ang dila. Lahat ng hayop napapaamo, pwedeng paamuhin, pwedeng turuan, napapasuko. Lahat ng hayop, maging sa karagatan, maging sa ikanga, sa kalupaan, mga gani o anuman mga kapatid, mga hayop na yan, mga makamandag, mababangis, matatapang na mga hayop ay napaamot, pinaamo ng tao. Datapwan, ano ang sabi ng Biblia? Walang sinumang makapagpapaamot sa dila, totoong napakasama. Everybody say, praise the Lord. Yan ang dila, hindi mapapaamo, mga kapatid. Sabi nga ang dila, walang buto, napakadulas. Wala na daw mas madulas mga kapatid kaysa dila. Kaya nga yung Japanese proverb, sabi ng Japanese proverbs mga kapatid, the tongue but 3 inches long,
but can kill a man 6 feet high. 3 pugada lang ang dila, pero pwede niyang patayin ang napakatangkad na tao, makamandag ang dila. Wala sino mang makapagpapaamok. Sino lang ang makapagpapaamok? Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang dila, mga kapatid, kaya sabi ng isang pinakamatalinong tao sa mundo, si Solomon, let your words be few. Peksiin mo, patuntiin mo ang salita. Dahil sa kadinami-dami ng pagsasalita, walang salang, walang mali. Hallelujah. Kaya maikliin daw pag nagsasalita. Kaya nga sabi ni Juan naman, Solomon kaya si Solomon ito, sabi nga, it is good to think before you speak, but do not speak all that you think. Kailangan daw, bago ka magsalita, isipin mo muna. Di ba? Tama? Hindi na ay grabe. Grabe, automatic mga kapatid. Kaya sabi nga, it is good to think. Mabuti daw. Dapat, kailangan mag-isip muna bago magpalabas ng wika, ng salita. Pero, mayroon na namang pero. It is good to think before you speak, but do not speak all that you think. Kaya kailangan mga kapatid, sasalain pala ang bawat salita. Hindi lahat ng naisip mo sabihin mo. Baka nakakasama. Baka hindi maganda, hindi nakakapagpatibay. Kaya nga, ang advice mga kapatid ng isang apostol na si Pablo, sabi nga, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that he may know how he ought to answer every man. Kaya napakaganda po mga kapatid, no? Yung mga salita na may lasa kasi. Kahit walang magic sarap, mananang. Kaya nga sabi naman mga kapatid, ang isang napakatalinong tao sa mundo na si Solomon, sabi nga, word fitly spoken is like an apple of gold in pictures of silver. Yung mga salita daw, sinalita sa kaukulan, sa tamang panahon at sa tamang pangyayari at sa timing mga kapatid, ay para daw mga inilagay sa bilaong pila. Mansanas na sa bilaong pila. Words thickly spoken is like apple of gold in pictures of silver. Mga sinalitang tama mga kapatid na nakapagpalakas, nakakapagpatibay, nakakapag-aliw. Kasama pakinggan mga kapatid, yung mga salitang nakakapagpalakas. Kaya tama. Tama. Ang sabi ng isang matalinong tao ni si Solomon, death and life are in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya ito ang hindi natapaamo, mga kapatid. Pangalawa, ang hindi pa pwedeng paamuin at walang sinumang nakakalam, walang sinumang nakakakita, yung sinasabi ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Grabe. Matindi. Napakalupit mga kapatid. Ang puso daw sa lahat. Grabe. Ay magdaraya. Too much love will kill you. Too much love will kill you. Kasi ang puso mga kapatid, pag sinabi kasi ng Bible, wala na talagang tumpak yan. Talagang totoo yan. Katotohanan talagang kanya sinasabi. At yan ay mangyayari. Yan talaga ang dapat matupad mga kapatid na mga salita. Kaya ang puso magdaraya.
higit kaysa lahat ng bagay, at totoong napakasama. Sinong nakakaalam? Kaya mga kapatid, ang tao di ba pwede kunwari? Di ba? Hindi mo malaman, hindi mo makita kung ano ang nasa loob ng isang tao. Kahit kikitunguhan ka mabuti kunwari, pero pag talikod mo, napakasama mo. Abi niya, naminami, ginirit niya ba? Abi niya tuko na may hambal ko, hindi siya kabalo. Bula-bula lang to. Hindi to tukod. Pero, anong sagot ng Bible? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Next verse. I am the Lord that knows the heart of man. Ako lamang ang Diyos na nakasisiyasa, nakakaalam ng puso ng tao. Hallelujah! Kaya, yan, hindi nagpapaamo ng sinuman. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang kanyang tulong. Yung minsan ng mga ugali natin, hindi natin nagugustuhan. Di po ba? May mga pag-ugali talaga, pati tayo, hindi tayo nakakagusto nito. Kaya manalamin po tayo sa mga salita ng Diyos at makita po natin na hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon yung ganyang klaseng ugali. Kaya, kanino tayo, mga kapatid, humingi ng tulong? Kanino tayo lalapit? Ang Panginoon naman, mga kapatid, sabi niya, ang sino man ikang lalapit sa akin, kailanman ay hindi ko siya itatakwin. Come unto me, all is the labor and all have written, and I will give you rest. Sabi niya, mga kapatid, halik kayo! Lumapit kayo sa akin. Hindi nyo ba nagugustuhan yung inyong pag-uugali? Hindi nyo ba nagugustuhan yung buhay nyo? Ganito, meron kayong mga nabanggit na mga bagay sa mga huling araw na ang buhay ng tao ay naging makasarili, malupit, mabagsik, mapagmalaki, mapagtungayo, masuwahin sa magulang, walang katutubong pag-ibig, mga walang pagluluwag, mga palabitangin, mga walang pagtitigil sa sarili, mga mabangis, walang katutubong pag-ibig, mga walang pagluluwag, mga lilo. Yan po, mga kapatid, ang nabanggit sa banal na kasulatan ng mga pag-uugali ng tao. Kaya hindi po kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili kung wala po ang biyaya at tulong ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya tayo po, God bless you. Tayo po, mga kapatid, umaasa lamang po tayo sa habag ng ating Panginoon na tayo po tulungan sa ating buhay. Dahil sa ganang atin, kaya nga sinasabi ko po sa inyo na makapagbabago baga ang tao na bihasang gumawa ng kasalanan. Kung ang isang Etiope, isang negro, hindi kayang baguhin na maging maputi ang kanyang balat, ang kanyang leopardo, ang kanyang batik, ganun din naman kayo. Na hindi makapagbabago sa ganang inyong sarili, na bihasang gumawa ng masama. Pagawain ng masama, mga kapatid, ang tao magaling. Pero sa kabutihan ay hihirapan. Bakit? Sa lalim ang katawang ito. Kaya kailangan natin ang Diyos. Amen? Kailangan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, kung meron ba kayong mga witnesses, lumapit kayo sa akin. Dahil ako ay mapagpahinuhon. Ako ay mapagpakumbabang puso. Grabe, Siya ay Panginoon. Siya lang gumawa sa atin. Ipinakita niya, mga kapatid, kung ano meron. Ang pag-uugali ng ating Panginoon. Siya po ay mapagpahinuhon. Siya po ay mababang loob. Siya po, mga kapatid, ay mapagmahal. Maunawain lahat ng kabutihan, characteristics mga kapatid, na tunay na buhay ng isang tunay na mananampalataya. Ang huwaran po natin, ang halimbawa po natin ay ang ating Panginoon.
Amen. Sabi nga mga kapatid, sa Philippians chapter 2, sabi niya, pagkamat siya'y Diyos. Just imagine, tingnan nyo kung ang pagkakababa lang ang ating pag-uusapan mga kapatid, talagang ang model natin, ang ehemplo natin, walang iba ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya mga kapatid. Praise God. Sabi niya, pagkamat siya'y Diyos, hindi niya ilalim maging kapantay sa Diyos. Bakit? Hinubad niya ito pansamantala. Dahil hindi matupad ang kanyang misyon, mga kapatid, kung hindi niya ito hubarin, kung siya pa rin mag-astang Diyos, paano niya malaman? Malaman mga kapatid, ang mga weaknesses ng tao. Paano niya malalaman ang mga kahinaan ng tao o kaya pakiramdam ng tao kung hindi siya naging tao. Kaya nagkatawang tao mga kapatid, upang ikaw at ako ay kanyang abutin. Amen. Naunawaan niya, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Dahil, bakit naunawaan niya? Dahil minsan, siya'y naging tao. Amen? Kaya alam niya ang ating mga pakiramdam. Alam niya mga kapatid ang ating mga kahinaan. Bakit? Dahil siya'y naging tunay na tao. Para pag sa gayon mga kapatid, siya po ang ating perfect example. Kaya sabi ng Biblia, leaving you an example that you should follow my steps. Iniwanan niya tayo ng halimbawa upang tayo mga sisunod sa kanyang mga akbang. Tama. Dahil sabi niya mga kapatid, nagpakababa. At nakitulad sa tao, upo, naging masunurin, maging sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Grabe mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon na pagpapakababa, purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa panahon ng araw, mangyayari po ang ating Sunday School, 7 negative kinds of love. So ang natapos na natin, hindi man natin matatapos mga kapatid, sa susunod, God willing, itutuloy po natin. Natapos na namin yung tinatawag cold love. Pangalawa, yung selfish love. Kaya nasa selfish love pa lang tayo. Kaya, mga kapatid, nais ng ating Panginoon na itong mga negative kinds of love mapalitan ng very positive mga kapatid na kung saan ang magiging buhay po natin mga kapatid ay ito ang ipamuhay po natin yung pag-ibig na nabanggit sa 1 Corinthians chapter 13. Anong sabi roon? 13? Ang sabi roon mga kapatid, faith, hope, charity. But the greatest of this is charity. Bakit naging dakila ang pag-ibig sa lahat mga kapatid? Amen. Sapagkat dito makikilala ang bunga ng Espiritu Santo. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance, faith. Against that, there is no law. Kaya nga po mga kapatid, kanina, na-explain ko po sa inyo na ang 10 utos mga kapatid, ang pangunahin, ang pinakauna na utos, walang iba, thou shalt love the Lord thy God. Dahil pag natupad po natin, nasunod po natin ang unang utos, lahat ng utos ay hindi na po tayo mahihirapan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! So, okay. Isa na lang mga kapatid bago tayo magtatapos. Pagkatapos, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Revelation. Revelation chapter 2, verse 4. Okay. Anong klaseng pag-ibig kaya ito mga kapatid? Itong nabanggit sa Revelation chapter 2, verse 4. Sige. Pakibasa kung sinong nakakita. Revelation chapter 2, verse 4. Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Ayun. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, wika ng Panginoon, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ito ang negative mga kabay kinds of love. Pangatlong negative kinds of love. That was left
like first love. Forsaken love. Yan pangatlo. Primero, yung ulitin ko para sa nahuli. 7 kinds of love, pangatlo, 7 kinds of negative love, mga kapatid. Number 1, kanina. Ano yung kanina? Cold love. Number 2, selfish love. And number 3, forsaken love. Everybody say praise the Lord! Grabe mga kapatid, hinahanap-hanap ng Panginoon yung ating unang pag-ibig. May awit niyan eh. Hinahanap-hanap ko. Parang may awit diyan. Yung tinatawag na first love. Kasi kapag ka na-love ka talaga sa ating Panginoon, mga kapatid, sa aking pong buhay, naranasan ko po na na-love talaga sa Panginoon. Doon sa Pagadian City, mga kapatid, pag nakarinig ako ng may mag-aawitan, kahit malayo yung trompa, mga kapatid, hindi ko alam kung saan yan. Talaga yung tinig na yan, talagang hinahanap-hanap kung saan ko masumpungan. Ay, grabe. Kahit malayo, hanggang marating ko ang tinig na yan, mga kapatid, kung saan yan. Nung elementary pa ako, hindi, kasi ang naging modelo ko, ang lula ko, very powerful, very prayerful. Yung lula ko, mapanalangin mga kapatid. Kaya yun ang nakitaan ko. Kaya nung nag-aaral ko, elementary mga kapatid, pag alam ko na, bago lulubog ang araw, lulubog ang araw, lalabas ako mga kapatid. Maghahanap talaga ako ng lugar na makapag-pray ako. One time, dahil yung school namin mga kapatid, sa Pagadian, pagka makaano pa ng mga 100 meters, Katunggala ba? Yung mga may bakhaw, mga bakhawan, mga kuan. Yung sa dagat. Yan. Yun mga kapatid, pagka sabi ko, pag nakita ko ang araw mga kapatid, na bago lumubog, habang may araw pa, maghanap ako ng lugar one time mga kapatid sa kabakhawan ko. Hindi man ako makapag-putik man. Naghahanap ako ng lugar na hindi ako mababao ng gusto. Naghahanap ako ng medyo matigas-tigas na lugar para makaluhod ako. Ang gawawaw ako dito. Ako lang isa galanog-lanog boses ko sa katunggan. Kung sa kuwampado, basakan ba? Grabe mga kapatid. Yan ang na-experience ng aking buhay nung nagkaroon ako ng encounter sa ating mahal na Panginoon at tinubuan ako ng unang pag-ibig. Matindi talaga mga kapatid. Kaya naranasan natin yan kung magkaroon tayo ng unang pagmamahal talaga sa Panginoon. Talaga ang gusto mo laging may gawain. Ang gusto mo, merong kung saang may fellowship mga kapatid, gusto mong makarating. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, yan po ang aking nadama experience sa buhay ko noon, na kung saan nadama ko yung unang pag-ibig. Kaya dito, ang ating mahal na Panginoon, naghahanap sa iglesia na nasa Efeso, mga kapatid. Kasi ang mga nasa iglesia, ang mga iglesia nasa Efeso, mga ano talaga yan, masigasig. Parang wala ng araw mga kapatid na gusto nila, lagi na lang may fellowship. Masigasig ang mga manampalataya. Pero dumating ang panahon na ang kanilang pag-ibig ay kanilang iniwan, ang kanilang unang pag-ibig, hinahanap-hanap ng ating Panginoon. Sabi niya, I have something against you. Meron akong laban sa iyo. Dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Magsisi ka. Grabe pa rin ang Panginoon. Magsisi ka. Pinapagsisi niya pa rin. Nang sabi ng Panginoon, naibalik mo ang iyong unang pag-ibig. At kung hindi, aalisin niya ang kandilyon. Ibig sabihin mga kapatid, pagka ang Panginoon nagalit dahil
nagpabaya na po tayo sa ating pagmamahal sa Kanya, binibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon. Pero meron siyang warning. Everybody say praise the Lord. Ganyan kay buti ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Gagawa talaga sa kanyang paraan. Kung papaano tayo, lalong mapalapit, ma-reconcile sa presensya ng ating Panginoon. Dahil hindi niya ibig na may isa sa atin na mapahamak. Kundi lahat tayo ay sama-sama sa kanyang kaharian. Everybody say praise the Lord. Praise God. So next time mga kapatid, tutuloy na lamang natin. We have no more enough time. At sabi nga, 7 ito, may 4 pa. Palagpakan natin. Praise God. Amen. Sige nga. Ano po ang ating kuan? Ano po yung natalakay nating negative kinds of love? Cold love, selfish love, and forsaken love. Yan po mga kapatid. Cold love, forsaken love, and selfish love. But God willing, sa susunod na pagkakataon mga kapatid, itutuloy po natin. Hallelujah. Kululupin ang ating Panginoon. God bless you. God bless us all. Let us say praise the Lord. Hallelujah. If you give unto the Lord, He will give much more to you. Much more to you. Much more.